Magsitayo na po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ng aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kaniyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik no tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin?
Magharap kami sa hukuman at ilalahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lumbos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko'y di na ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa, ang inaasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba, sa halip na pagkain nang ako'y magutom, ang dulot sa akin mabagsik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko't pasasalamatan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Jesucristo. Masunurin kang kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan nila siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Jesus ng pagkakataon. Humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lunsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kaniyang,
ganito ang ipinagsasabi ng guro, "Malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang pangpaskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad. Samantalang sila'y kumakain, nangusap si Jesus, "Sinasabi ko, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin." Nanlumo ang mga alagad at isa-isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba ng magkakanulo sa kanya, mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo ngayong Miyerkules Santo. Ang tawag po sa Miyerkules Santo sa English ay Spy Wednesday. Alam natin kung bakit naging Spy Wednesday. Si Judas Iscariote, na isa sa kaniyang mga alagad, ay nakipagkita at nakipagkasundo sa punong saserdote. Kumbaga, insider si Judas Iscariote sa 12. Pero siya rin ang naging dahilan at nakipagkasundo sa mga taong lumalaban, umaayaw, naiinis, naiinggit kay Jesus. Kaya tawag natin ngayon, Spy Wednesday. Nagkanulo sa pamamagitan ng 30 pirasong pilak. Marahil pwede kayong magtanong, bakit 30? Hindi nyo ba naisip? Bakit 30? Pwede namang 10. Pwede namang 20. Bakit 30? Kasi po, sa kautusan ni Moses na nakasulat sa Exodus, ang presyo ng isang alipin ay 30 pirasong pilak. Ibig sabihin, itong punong saserdote ay ang tingin kay Jesus ay alipin. Si Judas na tumanggap ng 30 pirasong pilak ay umayon sa kaisipan nitong punong saserdote. Alipin ang tingin kay Jesus, na ito lamang ang presyo ng taong ito, kaya siya'y mananatiling alipin. Yung pera na nais ni Judas, na lagi niyang sinasabing
upang itulong sa mahihirap ay ang kaniyang pagnanasa at pagmamahal sa pera. Ginagamit niya yung salitang mahihirap. Hindi ba't nung Lunes na ebanghelyo, nung hinugasan ni Maria ng pabango ang mga paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania, ano ang suggestion ni Judas? Sana pinagbili na lang natin yung pabango para maitulong natin sa mahihirap. Pero siya ay in-identify ng ebanghelyo hindi dahil siya ay makamahirap, kung hindi dahil siya ay isang magnanakaw. Muli na namang ipinakita kung anong klaseng pagkatao mayroon si Judas Iscariote. The desire for money, ang pagnanasa sa pera, ang humiwalay sa kaniya sa pagsunod at pagbibigay katotohanan sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, ating narinig at napakinggan kung papaanong tumakbo ang araw ng Miyerkules ni Jesus. Siya po ang pinakapunong abala para sa kanilang pagsasariwa ng Feast of the Unleavened Bread, o yung tinapay na walang lebadura, at ang Feast of the Passover. Kaya't kaniyang inutusan ng alagad na sa isang bahay doon sa Jerusalem, gagawin nila ang bagay na itinatakda ng batas. At yun na nga ang nangyari. Muling ibinahagi ni Jesus na may isang taong magkakanulo sa kaniya. At ito ay nagpahina, nagpalumo ng kalooban ng kaniyang mga alagad. Kaya't sila'y nagtanungan, sino sa atin? Sino sa atin ang magkakanulo kay Jesus? Kaya sa huling bahagi, si Judas ay nagtanong din. Tingnan ninyo, ang galing ng demonyo, no? Si Judas nagtanong din, Guro, ako po ba? Nagawa na niya. Naipagkanulo na niya. Naghihintay na lang ng pagkakataon. Guro, ako po ba? Alam naman ng Diyos ang nasa loob niya. Ikaw na nagsabi. Ibig sabihin, lahat ng ating sinasabi, alam ng Diyos. Lahat ng ating binabalak, lahat ng ating ginagawa, walang makaliligtas sa Diyos. Sa oras na ito, sa minutong ito, basa ng Diyos kung ano ang desire o pagnanasa na meron tayo ngayon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Ang material possession ay hindi masama. Lalo na't ginagamit natin ito sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano ang masama? Ang magnasa doon sa bagay na nagbibigay sa atin ng paghihiwalay sa Diyos. It's not only the desire for money
It is also a desire for many things dito sa mundo. Maraming tao gustong maging bida. The desire of fame. Maraming tao mayroong desire na maglingkod. Di ba? Kaya nga ngayong mga panahon na to na mga politiko, di ba ang salita nila palagi? Service, maglingkod, kakampi ng mga aba. Like Judas. Pero hindi makita ang resulta ng mga bagay na ito. The desire for money excludes us from the circle of Jesus. What is my desire today? Ano ang ninanais ng aking puso? Nakapaghanda na ba ako? Ngayong araw na ito, natapos ang 40 days of Lent. Bukas, ang tawag natin sa 3 days ay Triduum. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Ang 40 plus 3 ang siyang bumubuo sa ating paghahanda upang makita natin ang maluwalhating muling pagkabuhay at pagliligtas mula sa kasalanan. What is your desire today? Lahat ng naririto ngayon, lahat ng nakaantabay sa mga social media, what is your desire today? Anong ninanais ng puso mo? Baka desire mo bukas, Huwebes Santo, sa beach. Baka desire mo mag-travel para makapagbakasyon ka sa ibang lugar. Desire na naghihiwalay sa daan ng kaligtasan. Ang 3 araw na ito, ang pinakamahalagang araw ng Kristiyano na dapat siya ay nasa simbahan. Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Triduum. 3 araw nating sasamahan sa Jesus because this is the desire of our heart. Kung papaanong nagsakripisyo si Jesus, tayo rin ay magsakripisyo para sa Kanya. Anong desire mo ngayon? Kung ang desire mo ngayon ay manloko uli ng kapwa, matutulad ka kay Judas Iscariote, na pagkatapos niyang magawa yung kaniyang desire, siya ay nagkaroon ng conviction na mali ang aking ginawa. Hindi ko yun dapat ginawa. Pero huli na ang lahat, hindi siya nakahingi ng tawad harapan kay Kristo. Bagkus ang kaniyang ginawa ay lumabas ng bayan at nagbikti. Anong desire natin ngayon? Desire ba nating maging bida-bida? Di kumain ka ng Jollibee. Desire ba nating, tayo ay maging special palagi? Hindi.
Ang desire natin sana, ang pagnanasa natin sana, ay maging pagnanasa rin katulad ni Jesus na magsakripisyo para sa iba. Kada minuto, nagbabago ang desire ng tao. Kada oras, nagbabago ang desire ng tao. Huwag sana tayong maging katulad ni Judas. Paiba-iba ng desire. Kung nagnanasa akong sundan at sundin si Jesus, gagawin ko ng may maigting na pagnanasa na makasama niya sa muling pagkabuhay. Ito po yung dadalhin natin ngayon pag-uwi. At lagi niyong itatanong habang kayo'y naglalakad, what is my desire today? Ano ang aking pagnanasa ngayon? Pagnanasa ba na nakatulad ni Judas na mas minahal ang pera greater than the love of Jesus? Material things, wealth will pass away. Mauubos, mawawala. At the end of our life, haharap tayo sa Diyos at muli niyang itatanong sa atin, anong desire ng puso mo ngayon? Pagdilayan po natin. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nalalapit tayo sa Biyernes Santo, taglayang pagtitiwala sa ating mapagmahal na Diyos, alalahanin natin ang mapagligtas na gawain ni Kristo sa kaniyang lingkod. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga kasama natin na napagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan ng kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga may sakit at lahat na nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, basbasan mo kami sa dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang halimbawa ng iyong anak upang ipakita sa amin kung paano mabuhay at mamatay. Nawa ay pagkalooban mo kami ng pananampalatayang kailangan namin upang makasunod sa Kaniya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasa mo
kami sa'yo. Marapatin yaring alay, Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po naming handog, buong puso't pag-iisip, ilayo mo sa panganib, at kupkupin sa pag-ibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa pagsasalukuyan sa pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
isang bagong puso. Hugasan ang kamay, nabasa ng dugo. Linisin ang diwang, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa. Ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao daigdig. Sa banal na takot, sa mamanginginig, ibalik ang pusong bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa pag-ibig. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap, ipagkaloob mong kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin.